Malaking perwisyo rin ang pagbaha sa Surigao del Sur at Agusan del Sur kung saan ang ilang bahay hindi lang nalubog kundi tinangay pa ng rumaragasang baha. At live mula sa Bunawan, Agusan del Sur, saksi si Haji Rieta. Haji. Iga na bagaman na mahina na ang buhos ng ulan na dito nga sa Bunawan na Agusan del Sur ay tila hindi pa rin na mahimbing ang tulog ng ilan nating kababayan na nandito ngayon, partikular na nga dito sa bayan ng Bunawan. Sa mga walang generator, kandila lang ang nagsisilbing ilaw sa ikalawang gabi ng brownout dito sa Bunawan. Doble ingat ang marami lalo't hindi pa rin umuhupa ang baha sa ilang lugar. Pero kahit naman nung maliwanag pa, kalbaryo na ang dulot ng pangapagbaha dahil sa ulang nagsimula pa nitong Biyernes ng gabi. Gaya nga ng mga nakikita nyong mga bahay dito talagang lubog sa baha. At umapaw kasi yung ilog dito na malapit sa lugar. Dito nga kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, dala nga ng LPA. At kinakailangang sumakay dito ngayon sa ginawa nilang balsa nang sa ganun ay malapitan yung mga bahay at mga residente rito at maabutan ng tulong. Ang bahay ni Arneni sa Barangay Simulaw, dinatnan kong lubog sa tubig. Malakas yung alos nga ng aga sa tubig, tapos dito hanggang dito ang lalim. Tapos kami doon na lang kami pumisto. Tapos na-rescue kami ng mga militar. Ang bahay naman ni Aling Rosalinda, muntik tangayin ng flash flood. Kay kung wala ni kuha, tumba maning balay. Kay kusog kayo ang tubig paingon diri. Kami nanagan dito paingon niya. Pati mga sakahan napinsalat ng misulang lawa. Ang gabi walang ulan hanggang ngayong araw na to, pero 6 inches lang yung binaba ng tubig. Minomonitor din namin yung Upper Park, Compostela Valley, tsaka Davao Oriental dahil yung ulo ng ilog na to is Davao Oriental. First time namin na nagkaroon ng evacuation na almost 1,300 families. Bigger than Pablo. Mga palayan din ang ilan sa mga naapektuhan ng baha sa bayan ng San Francisco. Bukod pa sa pagka-stranded ng mga sasakyan, isinailalim na ito sa state of calamity, gayon din ang bayan ng Sibagat sa parehong probinsya. Sa katabing Surigao del Sur, marami ring sakyang nabalahaw sa baha. Bumigay din ng lupa sa gilid ng ilang kalsada. Kung bakwit mi dito sa unahan, sa among silingan, ikaw lang minalios mga 30 minutes. Pagbada yung lupa, nakatulog kami. Ano yung naramdaman nyo bago yung pagbuno? Yung bahay na lang namin tumakbo na. Patakbo na sa yung lupa. Sa bayan ng Lianga ng probinsya, may ilan nang inilikas. Ilang kalsada kasi ang nalubog din sa hanggang bewang na baha. Sa Siargao Island sa Surigao del Norte naman, hindi lang bumaha. Ilang araw ding hindi makapalaot ang mga sasakyang pandagat dahil sa malalaking alon. Sa Monte Vista, Compostela Valley naman, ang Langwan Bridge na natawid pa ng GMA Davao alas 3 sa madaling araw kahapon, lampas baywang na agad ang tubig matapos lang ang 2 oras. Maging ang Calo Bridge sa bayan ng Moncayo sa parehong probinsya, hindi na rin madaanan. Sa isang ilog naman sa Zamboanga del Sur, tinangay ng rumaragas ang tubig ang isang tumatawid na military jeep. 2 sakay nito ang hinahanap kabilang ang isang bata. Habang sa Hulosulu, may 20 bahay sa Barangay Tulay ang nawasak ng paghambalos ng malalakas na alon. Igan, wala ring tulog halos sa mga otoridad na nagbabantay naman sa Agusan Marsh dahil napakadelikado raw nito lalo't kapag umapaw dahil marami pa rin mga residente ang ngayon ay hindi pa rin lumilikas doon. At live mula dito sa Bunawan, Agusan del Sur, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.